Eto kabibig, I don't know kung good news man ito or hindi. Tila umiiyak na ngayon ang presidente ng ICC. Yes, mga kabibig, the United States has imposed sanctions on ICC President Judge Tomoko Akani. Yan na kabibig. Nako, tinarget na ng Amerika ang presidente ng ICC. Ngiyak-ngiyak na naman to, remember? Napag-usapan ito natin na kung saan itong si Tomoko Akani nagpunta sa Japan, humihingi ng tulong sa Japan, umiiyak kasi gusto niya na tulungan siya na mapigilan ang mga Asian countries na kaalyado ng ICC na hindi umalis sa ICC. Ngayon, ang tinarget na talaga ng US, si Akani. Sabi na iba, karma na yan. Sige Akani, magpabulag-bulag pa kayo sa pera. Tingnan nyo. Oh, si Digong nakakulong. Pero iba ang nag-revenge. Iba ang nagbigay sa inyo ng ang tawag dito, hampas ng katotohanan. Galit na hampas ng mga tao para sa inyo. Naku kabibig, baka nararato-rato lang ngayon si Akani. Oo. Parang hindi na makakatulog si Akani. Baka later on magre-resign na ito si Akani kasi hindi niya kayang wala siyang pera. Ito The United States has imposed sanctions on ICC President Judge Tomoko Akani and Senior Prosecutor Abdoulaye Seye, further escalating Washington's pressure on the Hague-based court. Dalawa pala ang sinanksyon, ang presidente at ang senior prosecutor. The sanctions effectively freeze, any assets under U.S. jurisdiction and generally prohibit U.S. persons and companies from conducting transactions with them. Yan na. Kung may mga assets sa Akani sa Amerika, freeze lahat. Pati pera, lahat ng kayamanan ni Akani sa Amerika at ni Abdoulaye Seye, freeze tanan. I think pati yata pamilya nila. Oo. Tapos, lahat na may transaction sa kanila na mga US persons or citizen at companies ay talagang hindi na magipag-transact sa kanila. Naku, mapupulubi ito si Akani. This marks another significant expansion of U.S. action directly targeting the ICC seniors leadership. Yun na nga ang sinasabi natin. Yun na nga ang sinasabi, hinay-hinay na gumalaw. Hinay-hinay gumalaw ang Amerika. Stronger impact naman ito kabibig. Ano kayang reaction ni Akani nito, no? Baka mangiyak-ngiyak si Akani, baka uuwi na naman sa Japan, humihingi ng tulong, na sana makausap si Trump. I don't know kami, big, di ba? Yan ang sinasabi natin. Oo, pinakulong nyo si Digong, pero ang hampas ng karma, hindi kayo makakaligtas sa hampas ng karma ni Digong. Kasi marami ang nagpipray na sana makuha ni Pangulong Duterte ang totoong hustisya. Imagine, 1 year plus na nakakulong sa ICC pero wala pang trial, wala pang paglilitis. Diba? Napaka-unfair, napaka-inhumane ang ginawa nila. So, within that 1 year na pagkulong Pangulong Duterte, ay nagkaletse-letse na ang ICC. Marami na ang sinanksyon ng US. At ngayon, itong si Akani, presidente pa naman ng ICC. Diba? O ito ang mga komento ng ating mga netizen. Thank you, Mr. US President. I hope that ICC will be dismantled right away. It's reckoning time. Ito na nga ang hinihintay ng lahat. Kaya hindi talaga natutulog ang Diyos. Salamat sa Panginoon sa inyong kaluwalhatian. From Belen, Arabia. Ito pa. Good news. Hope this is true and please include the President of the Philippines and its cabinet members. Sabi ni Jomelis Lidasan. Pinakamagandang balita, new normal. If Prime Minister Shinzo Abe is still alive, ICC President Akani would have considered a former friendship with Digong Hono. Hindi natin alam, di ba? Baka itong si Akani
Pinagalitan na ito ng Prime Minister Shinzo Abe, pero si Prime Minister Shinzo Abe already dead diba? Please include Vangag and the group effort team. Nako, they need to increase the sanctions upon the prosecution office of the ICC. Yes, para hindi na makagalaw ang ICC, para mamumulubi na ang ICC at mangayak-ngayak na ang ICC, kapipig. Yun ang sinasabi natin. Hinahina na lumalabas, hinahina na nararamdaman ang karma. Karma talaga yan, kabibig. Si Digong, walang kaso sa Pilipinas, pero kinasuhan sa ICC. Tapos ang ICC, nako, pina-stay si Digong doon ng 1 taon, hindi man lang nag-imbestiga. Tapos sinabi ng 18 ex-Marines na itong ICC ay nakatanggap ng sumaliwaliwap na pera din daw. Nako. Panoorin nyo ang video ito para for more details. We've got a big update. The U.S. has now sanctioned the president of the International Criminal Court, Tomoko Akane. These sanctions freeze any U.S. assets that she holds and largely cut her off from the U.S. financial system. This is part of the Trump regime's efforts, which they have stated publicly, to completely dismantle the International Criminal Court brick by brick. Why? Because the ICC has issued arrest warrants for Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu for war crimes committed in Gaza. There's also been a lot of reporting that Trump officials themselves are concerned about being prosecuted by the court after the Trump regime is over. And by the way, one thing to note here, the United States has never even been a member of the ICC. However, the ICC statute does give the court the power to prosecute atrocity crimes committed on the territory of member states by nationals of non-member states. Prior to today's news, the Trump regime had already announced sanctions on at least 11 ICC officials, including 9 judges and the chief prosecutor. And let me show you this clip of Trump from late July, where he specifically says the reason they are going after the ICC is due to their desire to prosecute Benjamin Netanyahu, and he claims that he's safe for now. Trump saying, "I'm safe for now, I think." Leader in Parliament of The Hague. So we tried to get them to reform and listen to us. They wouldn't do it. They're very arrogant. We've now begun an effort to really try to bring that court to heel. Well, there's no information that they're after me. You could have. Just so you know, she's talking about it. I'm saying that means that maybe he's not trying to defend me. He is trying to defend Bibi and various other people. But there are many people that shouldn't be looked at that way. But there is no indication that I'm one of them at this moment. Well, there you have it. And also, who's laughing at that? We're going to keep following this story. Before you go, do me this favor. I want you to check right now. Make sure you're still subscribed to the Midas Touch podcast on audio platforms like Apple Podcasts or Spotify or whatever you use. We've received a lot of emails from people telling us that they were unsubscribed from the show. So check it out now. It's free. Add the show, listen to the latest episodes, and we'll be back soon. Yun na nga, kabibig. Napakagandang balita ito. Ano kaya ang nararamdaman ng ibang ICC prosecutors at judges, no? Parang natatakot na yata sila. Kasi itong first step ni Trump, medyo maalog-alog. Maalog-alog, ininsan maalog-alog ang mga head nila. Akani ng tinarget. Diba? So kung ako yung ICC judge, parang makakabahan din ako pag may mga assets ako sa Amerika. Pag may mga transactions at big companies na mapapagmay-ari ko sa Amerika. Diba? So, talagang pupulubiin ni Trump talaga itong mga ICC na ito. Ipaparamdam ni Trump na, hey, gusto nyo ng away? Hinay-hinay mga assets niyo ang kukunin. Hindi ma-freeze ko. Hinay-hinay, babawian ko kayo ng financial aspects. At later on, kabibig baka may, Netherlands, mag-isip-isip kayo. Baka later on, kayo din ay bibigyan ng sanctions ni Trump. Netherlands, mag-isip-isip kayo. Dapat yun ang palayasin dyan ng ICC. Kasi, baka maiba na naman ang utak ni Trump. At, alam niyo na, kabibig. Pero may mga ibang tao din na dumipensa sa ICC. Sabi nila, takot lang yan si Trump ma-ICC. Takot lang yan si Trump na makulong kasama ni Digong. Yan na Trump, malapit na matapos ang termino mo. So, pag matapos na ang termino mo, ipakukulong ka din sa ICC. Yun ang mga statement din ng mga taong lumalaban at talagang naniniwala sa alikain ng ICC. Pero let's see kung ano ang mangyayari, kapipig. Ano kaya ang posibleng mangyayari sa ICC ngayong hinay-hinay na
na inatake at gustong madismantle, pulbusin ng Trump administration itong ICC. Para nakikita ni Trump na doon siya papunta So mas mabuting pupulbusin na niya ang ICC. Mas mabuting mawala na itong ICC para kung matapos na ang kanyang termino, hindi siya makukulong. Hindi siya pupunta sa ICC. Ano sa tingin niyo, kabibig? Ito na ba ay signos ng isang malaking karma na kaharapin ng ICC? Comment down below and don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news ng ating pag-usap-usapan. Feel mo, kabibig, no? Kinakabahan na yun si, Tomoko. Parang yung iba ding ICC judges, kinakabahan na. Kaya nga, in-extend yung, kinancel yung trial ni Digong, di ba? Parang wala pang balita kung kailan ang trial ni Pangulong Duterte. Para yatang busy ang ICC na tawag dito, maghikayat ng ibang bansa na huwag bibitaw, na huwag umalis sa kanlungan ng ICC. Pero yung mga malalaking bansa umalis na, kabibig. Oo. Ayaw nilang masali sa gulo. Ayaw nilang na masanction din. Ayaw nila na ang Amerika na, kasi ang Amerika, sabi ni Trump, lahat ng mga sumusuporta sa ICC, maghintay-hintay kayo. Kasi you will experience the havoc. Iba talaga si Trump, kabibig, no? Kaya nga Venezuela, umalis na. Agad-agad umalis. Yung ibang bansa, umalis na rin. Diba? Kaya nga ito si Tomoko nagpunta ng Japan. Humihingi ng tulong sa Prime Minister na hikayatin yung mga Asian countries na huwag mag-withdraw sa ICC. Hirap na ba, Day? Hirap na ba sa finances? Hirap na ba sa sponsorship? Punta ka lang kay Bangag, magbibigyan ka dun. Diba? So, sinabi nga ni BP Sara, itong si Trillanes at si Bangag, tuta ng ICC. Pero sinagot naman ng ICC ang action na yun. Yun lang, kabibig, don't forget.